ito yung gagawin natin ngayon mga kametal. Ito ay isang plain sheet lang itong ating gagawin. At papakita ko sa inyo kung paano siya i-bend at sa pag-layout ng ating box. So ito ay box lamang at ito yung kanyang laman. Yan. Bali kasukat lang siya ng kung ano yung lapad nito. Ganun lang din yung lapad ng kanyang box. Ang design nito mga kametal idikit lang ito sa wall. Mayroon siyang screw para doon lang idikit sa wall. Ang gusto nila na lagyan ng box at lagyan ng takip para hindi nakawin kasi nasa labas ito mga kametal at public ito na igiba ng tubig. Kahit sinong tao ay pwedeng mag-igib ng tubig. Kaya nilagyan ito ng box para safety, hindi siya nakawin. So yan, ito yung style ng ating box na ginagawa. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko ito ginawa, itong pagbibid nito. At ituturo ko na rin po sa inyo yung technique tamang pagsukat sa pagkuha ng ating mga measurement. So yan, ganyan lang mga kametal. So ngayon gagawa muna tayo ng template nito kasi gagawa ako ng 8 piraso ganitong box. So gagawa ako ng template para yun na lang yung magiging guide ko para hindi na ako magsusukat lagi. So yan, isang box at saka yung isang takip dito. So bali hindi pa ako nakagawa ng takip. So ginawa ko na lang itong una para maipakita ko sa inyo yung forma niya. So ngayon, ito yung gagawin nating template. So meron pa doon na plate doon. So bali isang pligong plate noon ay makakagawa tayo ng 2 piraso. So yan. Papakita ko sa inyo yung tamang pagsukat para makuha natin yung saktong-saktong sukat. Okay? So let's go. So, hello mga kametal. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, ito pong plate na ating ililiap ngayon. So, unang-una, yung ating gagamiting tools, ito yung ating skwalang malaki or yung ating framing square at yung ating maliit na skwala at yung ating meter tape at yung ating pang-marking. So maganda itong pang-marking mga kametal pagka sa plate kasi pagka lapis yung ating gagamitin pang-marking madali siyang mapurol. So hindi gaya nito, lagi siyang matulis. So maganda yung pagka-marking niya. So ito yung gagamitin nating pang-marking ngayon. So yung i-layout natin na box mga kametal, yung kanyang sukat is 62 by 42 by 23. So ito yung ginagamit nating unit nito is centimeter. So 62 yung kanyang length. Yung width naman niya is 42. Yung kanyang thickness naman yung kanyang box is 23 cm. So ipapakita natin. So ito yung ating 23 cm. Dito naman sa kanyang height is 42 cm. Yan, simula rito hanggang dito. So kanyang length naman yan is 61 cm. Yan, ito yung ating 23 cm. Okay? So lilayout natin. So ngayon mga kametal, dito tayo magsisimula magkuha ng sukat. So kung napapansin nyo, meron na akong kinuhang markings dito. Kasi dito, itong portion nito ay napagkatingan ko na ito. At hindi na siya eskulado. Gawa nga ng sa pagkating minsan ay hindi natin ma-perfect yung kanyang pagkating. Kasi grinder lang yung ating ginagamit sa pag-cutting. So kung napapansin nyo, yan i-eskulahin ko. Yan, i-straight ko dito
So yan yung eskwela niya mga kametal. Dito nakalabas na siya. Dito naman napaloob naman siya. So hindi siya eskwelado. So hindi ako kukuha ng sukat dyan kasi pag kukuha ako ng sukat dyan ay magiging hindi rin eskwelado yung ating mga sukat. So ang ginawa ko, nag-adjust ako ng konti kasi okay pa naman ang length nito, kaya pa naman sa kanyang sukat. So nag-adjust lang ako konti dito ng mga 5 mm. Yan. So yan, napapansin nyo kung nakikita nyo yung marking na yan. Simula rito ay may distansya na 5 mm. So pagdating dito naman ay kakaunti na lang yung kanyang distance. Yan, mga 3 mm na lang. So diferensya siya ng konti ng 2 mm. So pagdating naman doon sa dulo, yan, habang patas yan ay lumalaki yung kanyang diferensya. Yan, pagdating doon. Okay? So ang ginawa ko, nag-adjust na lang ako ng konti. So dito sa marking na ito, dito ako magkukuha ng sukat. Okay, so kukuha na natin sukat ngayon, yung ating sukat ng ating box. Sukat muna tayo ng 23 cm. So hindi natin siya pwedeng ganunin kasi dito tayo magsisimula sa marking na ito. So ang gagawin natin, magsisimula tayo dito sa 10. Yan. Isentro lang natin yung kanyang 10 cm. Yan. So kung magsukat tayo ng 23 cm, so doon tayo kukuha sa 33 para insaktong 23 cm. Okay, so yan yung kanyang 10 cm. Yan, kailangan sakto. So ito yung kanyang pang 23 cm. Yan, markingan nyo yan. Yan niya yung ating 23 cm. So simula naman dito, sukat naman tayo ng 42 cm. Yan, so yung sinukat natin, ito naman yung kanyang height. Yan, 42 cm. Yan, magsimula pa rin tayo sa 10. So dito naman 52 cm na tayo dito. Yan. So ito na yung yan. Nilagyan ko lang ng tanda mga kametal kasi mayroon ng mga markings dyan, baka hindi ko matatandaan. So dito naman, simula rito 23 cm naman ulit kasi ito yung sa gilid niya mga kametal na i-bend natin. So okay, nakuha na natin dito yung kanyang sukat. So kailangan maayos natin itong sukat na ito mga kametal kasi ito yung gagawin nating template. So kung gagawa kayo ng marami, so kailangan yung gagawin yung template ay saktong-sakto yung sukat para sa paggawa naman ninyo sa susunod na ganito na box, iti-trace nyo na lang at tamang-tama din yung sukat nun. Okay, kailangan hindi kayo magkamali sa inyong gagawing template. Okay, so dito naman tayo sa ating width na 61 cm. So dito tayo sa ating 61 cm mga kametal. So dito sa edge na ito, so ready made to, so eskwalado ito siya. Hindi ko kinating ito. So eskwalado itong gilid na ito. Hindi kagaya dito. So dito ako magsisimula ng sukat. Okay, so ngayon magsukat muna ulit tayo ng 23 cm. Yan, ito yung ating 23 kanina, simula dito sa ating markings na ginawa nating reference. Yan. So ngayon, sukat din tayo ng 23 dito para makapag markings tayo dito. So sa pagkuha natin ng sukat dito mga kametal, lalo pag wala tayong ganitong edge na straight na mapagkuhanan natin ng sukat, kailangan iskulahin din natin. Yan.
Naka-eskwela din yan. Yan, ito yung technique sa pagkuha ng tamang sukat mga kametal. Naka-eskwela. Kung kukuha ka ng measurement, kailangan naka-straight. Hindi siya nakaganyan. Kasi minsan pagka hindi natin maituwid yung ating meter tape, pag nakaganyan siya, so nagka-diferensya na siya konti ng mga ilang mm. So kailangan naka-straight siya mga kametal, ganyan. Yan. So saktong-sakto yang kanyang straight dyan sa pagkuha ng sukat. Kasi wala tayong reference dito na straight edge. So ito lang yung gagawin natin, kailangan iskulahin natin. Okay, so kukuha tayo ng 23 cm. So magsimula tayo dito sa 10. So 33. Dito tayo sa 33. Yan. So bibilugan ko lang yan mga kametal kasi mayroong markings kasi dito, baka so hindi yan yung ating markings, ito yung markings natin. So ngayon iiskulahin natin yan mga kametal. Iiskulahin pa rin ninyo yan mga kametal kung tama yung kanyang, kung tatamaan itong markings nito. So yan mga kametal. So yan, tumama yung kanyang markings dito at saka yung kanyang markings dito. So ngayon sa pagmamarking mga kametal, kailangan itong markings nyo, pang marking ninyo, kailangan nakatagilid, papasok, hindi nakatayo, ganyan, hindi nakatuwid kasi nakalabas na siya ng kunti ng mga ilang mm. So kailangan nakatagilid, yan, nakatagilid yan mga kametal. Yan. So yan na yung markings ng mga metal. So itong isang markings na to, mali ito. Baliwala yan. So ngayon, sukat tayo ng 23 cm mga kametal. Simula rito hanggang dito, 23 cm. Yan, magsisimula pa rin tayo sa 10. So 33. So yan, yung 23 cm. So simula rito 61 naman. Okay, so 61, dugtungan natin itong marking na to. Ayan, sa itong marking nito, kailangan naka-eskwala din mga kametal. So ayan mga kametal, kuha tayo ng 61. So magsisimula tayo dito sa 10. /23 ulit.
So para maganda tingnan yung kanyang side. Okay, so kaya ito yung purpose dyan. Yan yung ititira ko dyan. Okay, so ngayon kakatingin natin ng grinder yan. At ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano siya i-bend. Okay, so let's go, kakatingin natin. Itong portion na itong natitira, yan yung i-bend natin. So yan. So para madali siyang i-bend, so kung nakita niyo itong marking na ito, yan, padadaanan natin ng ano yan, ng grinder. So hindi natin puputulin, bali tatabasan lang natin siya ng konti para madali natin siyang i-bend. So yan. Yan, paikot na yan. Yan. Yan, para pagka madadaanan na siya ng grinder, i-bend na natin ngayon yan. So mapupurma na siya ngayon ng box. Okay, so ipapakita ko sa inyo. So ito na siya mga kametal. Ganito na yung kanyang pagka-bend. So kung meron kayong riveter mga kametal, pwede nyo i-rivets ito. Yan, pwede nyo i-rivets yan dyan. So wala po tayong riveter. So ang gagawin ko dito ay tataking ko lang. Yan. So yan. So ang purpose nito mga kametal is para sa pang-riveter ito. Yan, so wala man tayong riveter, tataking na lang natin ito. Lagyan din natin ito ng takip. So may butas pa ito dito. Yan, so pagkatapos natin yung itataking, lalagyan natin yan ng butas. So kagaya niyan. So ito yung daanan ng hose. So yan, bali ito lang yung nakalabas. Yung kanyang body nasa loob. So ganyan yung forma niya mga kametal. So yun, tataking natin ito. So ayan mga kametal, at naitaking na natin. So ang gagawin natin ngayon is gagawa na lang ng butas dito. So kagaya nun, yung isa na yun. So magkaparehas lang sila mga kametal. So lagyan natin ng butas yan dyan. So yan.
tracking ko na yan. Ayan, pati dito. So ayan na yung sukat ng kanyang butas mga kametal. So bali ito yung sukat ng kanyang butas. Yan. So ito, dito natin siya puputulin. At saka dito. Yan. Tapos dito tatabasan natin ng grinder para i-bend lang siyang ganon. Pati din ito sa baba. Yan. Dito sa gilid, lagyan na lang natin ng piraso dito sa gilid. So yan, kagayan yan. Yan, naka-slanting siya. So yan, ngayon kakatingin natin. Ayan, ay takin na natin. At ang susunod natin gagawin ay yung kanyang takip. So yan. So bali hindi pa ito final mga kametal. Dagdagan pa ito ng tacking. At ipapainal lang ito pagkatapos nitong mabuo na ito lahat. Okay, so gagawa natin ito ng takip. So ito na yung takip niya mga kametal. So yan, nilagyan ko na ng handle. So ganyan yung style ng handle niya. So yan. So bali dito mga kametal, merong hinges dito or dito. Hindi ko lang alam kung saan ilalagay yung hinges. So mayroon pa yung hinges yan para ayan, pagbukas bukasan ng ganyan. Dito naman yung hinges nya. So dito yung bukas. So itatry natin tingnan yung kanyang ipapasok dito sa loob kung magkakasya. Dito mga kametal, lalagyan natin yan ng bolt para dito sa loob steady na siyang ganyan, hindi na siya gagalaw pagka hilain nitong hose. Yan. So dito, ito naman, ito yung connection sa itong hose na ito. Ito yung i-connect doon sa main nya. Lalagyan pa dito ng butas para makapasok ito at para masaraduhan itong box na ito. So bale yung lalabas yung mga hose lang, itong kanyang body permis na yan sa loob at lalagyan nila ito ng lock. So yan.